peace on earth, goodwill towards man. Gusto po ng tao ang kapayapaan. There is longing for peace. Ang mga tao sa paligid, kahit hindi naman po sila mga mananampalataya ni Kristo, gusto po at minimithi ng bawat puso ang kapayapaan. And they long for peace. Minimithi po ng tao ang kapayapaan sa lupang ito. Gusto nga ng tao sabihin sa kanyang kapwa, peace be with you. Gusto niya na ang kapayapaan ay maghari sa lupang ito. Hindi lang sa ating relasyon, kundi sa ating mga puso. Palakpakan po natin mga kapatid ang ating Panginoon. Hallelujah, praise the name of the Lord. We need the peace that lasts. Minimithi po natin ang kapayapaan na mananatiling matagal na matagal o panghabang buhay. We ache for peace. Gusto po natin, kahit di po natin iwika ito, nakikita sa gawa, nakikita sa ating mithiin ang kapayapaan na sana'y sumaatin lahat. Nariyan po ang gera na ilang taon na po ang dumadaan pero nandoon pa rin ang gera at digmaan sa Ukraine. At tila hindi na po matatapos. Tila mga kapatid mananalo yung Ukraine, makakabawi ang Ruso, ang mga Russian, hindi pa po matapos-tapos ang alitan at awayan. And not to mention mga kapatid, the recently concluded ceasefire between Israel and Hamas na nagkakaroon po ng digmaan dun sa lugar na yon. At pati yung mga sibilyan na wala naman pong mga kinalaman sa ginawang kabalbalan at terorismo ng Hamas na sila po'y naaapektuhan. Kaya kanina po, nung habang tayo'y umaawit, ay naiisip ko mga kapatid ng mga sibilyan, mga kabataan, mga baby na nagiging casualty sa gera ng mga bansa. Wala pong kapayapaan. At gusto natin magkaroon ng kapayapaan bagamat sumusuporta tayo sa digmaang makadiyos. Kung ang iyong bayan ay inatake ng terorismo, natural kailangan mong supuin ang teroristang na bansa na lumalaban sa iyo. At ngunit meron pong nadadamay. Gusto natin ng kapayapaan. Praise God. Ano po ang ginagawa ng ating mga kaibigan na mga Tsino na magbibigay lang po tayo ng ayuda sa ating mga mangingisda sa Baho de Masinloc, ay pinapaulanan sila, hindi po blessing ang pinauulan sa kanila, kundi sila ay pinapalayas sa sarili nilang lugar at bakod. Yun po ay dagat po ng ating bansa, pero merong umaangkin, at yung umaangkin, batay po sa batas, wala silang karapatang umangkin na higit sa napakalayong lugar ng kanilang bansa. Tayo'y mas malapit dun sa lugar na yon. Pero meron po tayong kaibigan, pero inaagaw ng kaibigan natin yon ang ating teritoryo. Tila walang kapayapaan. Mga kapatid, mga kaibigan, no end is in sight. Peace is so elusive. Tila walang kapayapaan. Pero mga kapatid, kung atin pong papansinin rin, meron pong nagpunta ng misa sa Marawi City. Yun po ay isang kolehiyo na Kristiyano, Muslim, nagsasama-sama at ibang relihiyon ay kasama dun sa kanilang campus. Pero meron pong tao, mga kapatid, na gustong sirain ang kapayapaan. Ang mapayapang pagsasama ng iba't ibang relihiyon ay gustong sirain ng teroristang ito, kaya siya po'y nagpasabog. Tila wala pong kapayapaan. Pero mga kapatid, mga kaibigan, hindi na po bago ito. Sa panahon pa nung lumang tipan in Jeremiah 8:11, marami po, makakakita tayo ng sinabi rito na ang Diyos ay nalungkot. God before He became Emmanuel, ang Diyos naging tao. Naging tao siya. Kaya nga ang mundo, kahit di nila masyado naunawaan ito, nakikidiwang na si Kristo raw, Diyos naging tao. Pero bago pa po naging tao ang nag-iisang Diyos,
Meron pong nangyari mga kapatid sa Jeremiah 8:11 at nalungkot ang Diyos sa sinapit ng mga Israelita. They have healed the wound of my people lightly. Tila napagaling ng bahagya ang sugat ng aking bayan. Sabi nila, peace, peace. Saying peace, peace when there is no peace. Sinasabi nila merong kapayapaan, kapayapaan. Tila naghilom na yung sugat. Ngunit ang sabi ng Panginoon, walang tunay na kapayapaan. There is no peace. When we truly get in touch with the turbulence of our world, kung ating pong mararamdaman ang nangyayari sa paligid ngayon, sa kaguluhan, sa sanlibutan ito, kung ating pong mararamdaman ang paghihirap ng mga tao sa paligid, at pati rin yung ating pagsusubok na ating pong nararamdaman at pag-aaway-away sa ating mga pamilya, hindi po natin matatanto at mapapansin na kailangan natin talaga ang kapayapaan na galing kay Hesukristo na Pangulo ng kapayapaan. Kailangan maranasan mo, kailangan maramdaman mo na kung sasabihin mo hindi ka nagdurusa tulad nila, pero sasabihin talaga natin ang tao'y nagdurusa. There is turbulence in our world today. Kumbaga, aeroplano, pagka may turbulence, ito po ay parang nauuga, samantalang isa po sa pinaka safe na pagbiyahe mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa ay ang pagsakay sa aeroplano. Mas delikado pa raw nga yung sasakay ka ng sasakyan dahil may chance ka mabangga, etc. Mas safe pa raw yung pagsakay sa aeroplano. Pero kahit nasa aeroplano ka, may turbulence. O merong tong tinatawag mga kapatid na sa Tagalog, kaguluhan. Mauuga ka ron doon sa turbulence na tinatawag. At meron pong turbulence sa ating mundo ngayon. At ito po ang minsan nagpapaalis sa ating kapayapaan. We have to identify even our own conflicts. Tayo ng mga mananampalataya nakapagtataka pero totoo, meron pa rin pong nakakabangga at meron pa rin tayong nakakaaway at nakakatampuhan. The very conditions in the world today, mga kapatid, heightens our longing for peace. Dahil sa mga nangyayari sa paligid, lalo pa pong lumalalim yung ating mithiin na magkaroon po ng kapayapaan. Hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa ating puso, hindi lang sa ating church, kundi sa lahat. Palakpakan po muna natin ating Diyos ng kapayapaan. What men and women cannot, only Christ can produce. Gusto natin ng kapayapaan sa ating pamilya, pero nagsasabunutan yung mag-asawa. Yung mga bata, hindi niya ma-disiplina. Yung mga tao sa kanyang lahi o sa kanyang kapamilya, tribo, hindi niya makasundo. Mas kaibigan niya pa yung hindi niya masyado kakilala sa eskwelahan. Bakit ganun? Tila magulo. Kaya ang Panginoon lang ang makapagbibigay ng tunay na pangmatagalang kapayapaan. Kasi sinasabi kong kapayapaan, yung pangmatagalan talaga, yung pang forever. Hindi ko sinasabi yung kapayapaan nagkaroon ka ng bisyo at nagawa mo yung bisyo mo, nagtatago ka pa. Payapa ka during that moment. Pero nung sumingaw na yung ginawang bagay na yon o bisyo, babalik na naman na yung pangangailangan. Tunay bang kapayapaan yun? Pansamantala lang yun. I'm not talking about that. The world has more than enough temporary peace that it can give to us. Di ba pagka masaya ka, pagka nandami mong linalagay sa cart, mag-o-order ka, ang malungkot doon, pag napapansin mo, teka, bakit kanina pa deliver itong mga delivery man na to? Walang katapusan. Paano hindi matatapos yung delivery sa'yo? Wala kang katapusan ng pag-order ng mga bagay na hindi mo naman kailangan at napapansin mo wala ka ng pambayad. At pagka wala ka ng pambayad, nandoon na po yung tinatawag kawalan ng kapayapaan. Palapakan po natin ang ating Panginoon.
Hindi mura, pastor eh. Ang laki ng discount. Hindi mo naman kailangan. Church, I tell you, men and women cannot produce peace, only Jesus. To be responsible person in a time like this, ang church, mga kapatid, kailangan po siya ang una makadiskubre at kailangan nabubuhay na sa Kanya yung pangmatagalang kapayapaan between ourselves. Let there be peace and let that peace begin in us. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung tayo po ay simbahang totoo, kailangan naghahari sa atin kalagitnaan ang kapayapaan. Hindi lang kapayapaang pansamantala, kundi pangmatagalan na panghabang buhay galing kay Jesus at sa ating kapwa, between us and others. Alam niyo mga kapatid, ang church supposedly wala tayong dapat nakakabangga. Pero katakataka, dinagay tayo ng Panginoon sa lugar na ito, hindi para magkaroon po ng alitan sa ating mga kapitbahay, kundi maging pagpapala sa komunidad. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yun po ang trabaho ng church, blessing sa komunidad. At yun po ang ating pong gagawin na maging pagpapala sa komunidad. Buksan ang pintuan ng church at tayo'y magdadala ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. That's our mandate. Go to all the world and preach the gospel. Baptize them. Teach them in the way that they should go. Disciple them. Follow the great commission of the Lord. Tuloy-tuloy mga kapatid ang paggawa natin yan. Ang ating tema nga sa taong ito, we are more than conquerors. Higit ka pa sa matagumpay. More than conqueror. You're not just a conqueror, you are more than a victor. Panalo ka para maglingkod sa Panginoon. Anong dadalhin natin sa kanila? Kapayapaan. Kapayapaan na atin pong naranasan. Hindi lang narinig at siner mo na, merong kapayapaan sa church, hindi lang ganun. Kundi, isishare mo yung kapayapaan dahil naranasan mo. Hindi lang para sa iyong sarili, pamilya mo, kakilala mo, kundi sa lahat. Lasting peace. The peace that lasts. They seek to introduce people to the Prince of Peace. Yan po ang ating trabaho. Ipakilala si Hesukristo sa lahat ng tao na siya po ang nagbibigay ng kapayapaang tunay. He came to establish the peace of forgiveness and reconciliation. Sino ba ang natatag ng kapatawaran at pagkakasunduan muli? Di ba si Kristo? Di ba siya ay Diyos, naging tao, Emmanuel, Christmas? Di ba? Yun ang Christmas. Bakit may Christmas? Kasi, meron nga po ako nakita, sinasabi nila, ang church nila, hindi nagse-celebrate ng Christmas. Dahil raw ito'y panahon ng pagano. At ang binibigyang papuri raw ay si Saturn. Pagtatayo ba nagse-celebrate dito sa ating church ng birthday ni Lord? Yung Saturn ba, yung binibigyan natin ng pagpupugay, pagpasasalamat? Di ba ang ating sineselebrate, yung birthday ni Lord? 365 days, one day in a year. Sabihin natin, di mo alam. Baka October or September, hindi naman December 25. Kailan ka magse-celebrate ng birthday ni Lord? Meron dapat ikaw isang araw pa rin. Kasi siya, Diyos, naging tao. May isang petsa, siya talaga ipinanganak muli. Hindi natin malaman kung kailan. Kaya nagse-celebrate tayo ng 25, hindi nakikiisa tayo dun sa paganong kaarawan ng kung sinong Diyos-Diyosan. Ang ating pong binibigyan pugay at pinagdiriwang sa araw na yon, yung tunay na ipinanganak na nag-iisang Diyos, ipinanganak sa pangalang Hesukristo, iisa. Hindi po yung ipinanganak, naging dalawa persona, hindi po. Iisa sila.
Isang Diyos naging tao. Ang pangalan ng tao, si Jesucristo. Ating Diyos at Panginoong tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Pangulo ng kapayapaan. Sa iba, ang kanilang paliwanag, God so loved the world, binigay ng Diyos yung kanyang anak, bukod. Tayo po, malalim ang pagkaunawa natin. Yung nagbigay ng gift, ang Diyos Ama, binigay niya yung kanyang bugtong na anak, tama naman eh. Parang kung ating titingnan sa malayo, dalawa, yung nagbigay at yung ibinigay, magkahiwalay. Tama ba? Yun yung paliwanag ng ating mga kasamang ibang pananampalataya. Pero sasabihin ko sa inyo, sinabi ng Panginoon sa Biblia mismo nang galing. Yung nagbigay at yung ibinigay, iisa lang. At mas malalim yun. Kasi tunay na pag-ibig ang kanyang ginawa. Kasi siya mismo ang kumatawan nung kanyang sinabing, mahal ko ang sanlibutan. God so loved the world. Ayan, wala na po tayong pinag-usapan dyan. Mahal talaga ng Diyos ang sanlibutan. Kaya nga niya ibinigay yung kanyang buhay. Sino nagbigay ng buhay niya? Diyos na naging tao. Jesus Christ. Wala nang iba. Synonymous yung ama at anak. Hindi pwedeng paghatiin. Pag pinaghati mo yan, dalawa ang nagmahal sa atin. Ang Diyos, Ama, at ang anak. Pero isa lang ang nagdusa, yung naging tao, yung anak ng Diyos. Paano yung Diyos? Nagdusalin yung Ama sa langit, nahihirapan yung aking anak sa krus ng Kalbaryo, nagdurusa rin ako. O di Father Sufferer ka rin? Sinasabi nila sa mga apostolik, mga God Sufferer kayo, yung Diyos na nag-suffer sa krus. O hindi baga kung susundan natin yung paliwanag nila na nagkahiwala yung persona ng anak at ang Diyos nasa langit, habang yung anak naghihirap sa krus, di nagsasuffer din yung ama sa langit. Paparatangan nyo yung mga apostoliko na sinasabi, the Father suffered. He indeed suffered as the Son when He became a human being. Abay, nagdusa ang Panginoon. Tunay kasi siya naging tao, tulad natin. Para ano? Para iligtas tayo lahat. Binigyan tayo ng halaga ng Lord. Hindi niya na nakita, mga kapatid, yung kasalanan sa unang tingin Ang kanyang nakita sa atin, kailangan natin yung kaligtasan. Kaya siya, mula sa kanyang trono ng langit, bumaba bilang tao para mapapako sa krus ng Kalbaryo para tayo, kung tayo sasampalataya sa Kanya, magsisisi, magpapabautismo, tatanggap ng banal na Espiritu at susunod habang buhay, maliligtas. They that believe and is baptized shall be saved. His is righteousness. Ang kapayapaan, mga kapatid, ay katwiran. Right relationship with God. Kaya ka kapayapa. Minsan hindi kapayapa kasi you play games with God. Alam ng Diyos kung hindi ka totoo. Kung ikaw umaattend ng church, magpakatotoo ka. Lubos-lubusin mo na. Gawin mo na lahat yung tama. Huwag yung parang 50-50. Kasi ayaw ng Diyos yun. Sabi nga, unahin mo ang kanyang kaharian. We must be serious, mga kapatid, when we talk about the Lord. If we want to receive true peace, lasting peace, you have to give Jesus first place in your life. Your career, your family, your money, your plans, etc. is second place. What's first place? Jesus Christ. No more, no less. Siya ang una sa ating mga buhay. Second place is not enough. Give Jesus first place. And I tell you, you will sing, I've got peace like a river. Magkakaroon ka ng kapayapaan dahil inuna mo
ang Pangulo, ang prinsipe ng tunay na kapayapaan sa ating mga buhay. Oh mga kapatid, it is a cleansed conscience. Paano ka hindi papayapa? Nilinis niya yung konsyensya mo. Yung mga kabalbalan na mga nagawa natin noong nakaraan, nilinis niya. At nagkaroon ng reconciliation, pag-ayos ang tao at ang Diyos. Paano ka hindi papayapa? Kahit wala kang pera, pero payapa ka at ang Diyos, mayaman ka na. Meron akong nabasa, napakaraming $1,000,000, sabi niya. Hindi mahahawakan ng isang ordinaryong tao ang $1,000,000 para siya maging masaya. Kasi para niya ito i-preserve at para ito ay manatilit lumaki, kailangan bantayan niya. So kung $1,000,000 na po ang kanyang hinahawakan, hindi lang po, wala siyang oras magpahinga, kailangan nakatutok siya ron, etc. Wala siyang me time. Kaya ang sabi niya, napakahirap na maging milyonaryo. Akala ng tao, pag naging milyonaryo ka, masaya ka na eh. Hindi mo alam, para lang to preserve that $20 million. You have to pay taxes. Everyone is looking for you. They want to scam you, etc. You have to, take good care of the money. There is no peace, in other words. Pastor, mas maganda naman umiyak sa loob ng Mercedes-Benz kesa sa tricycle. Binibigyan nyo lang ng magandang katwiran yung material. Pero alam nyo bilang mananampalataya, pag si Kristo nasa unang pwesto sa ating buhay, yun po ang tunay na kapayapaan. Kaya nga, hindi naman po masama payamanin yung mananampalataya eh. Kaya lang dapat una muna sa kanyang puso si Kristo. Pag ganon, safe na po yan payamanin ng ating Panginoon. After all, Jesus is in the first place of His life. There's already true peace. Kaya kahit na siya yumaman o hindi, maghirap, kaya niya mabuhay. Kasi meron siyang kapayapaan. At ang alam ko sa salita ng Diyos, ang nagmamahal sa Kanya, hindi niya pababayaan. Sabi niya nga, uulitin ko, hindi niya raw tayo iiwanang ulila. Alam mo yung ulila? Ulila, kawawa. Walang tatay, walang nanay, baka wala pang mana. O kung may mana, may utang pa. Pero anong ginawa ni Lord? Sabi niya, hindi ko kayo iiwanang ulila. He speaks of Him being the Holy Spirit also. Kasi yung Espiritu Santo, yung Spirit ni Jesus at ang Espiritu ng Diyos, hindi po tatlo. Isa lang. Sabi in the book of Ephesians, there's one Lord, one faith, one baptism, one Spirit. Kaya kahit po na mga theologians na akala nyo ay marami pong kaibigan sa FB na mga theologians rin, magsasalita, may tatlong Spirit, wala po sa Bible. Mahirap po ipaliwanag. Ang katuruan wala sa Biblia. Ituturo ko na lang sa inyo yung nasa Biblia, hindi pa tayo maliligaw. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At pagka hindi tayo iniwanan ng Lord bilang ulila, kapayapaan ang Kanyang iniiwan sa atin. Why is there so little peace? Bakit? Kung nandito nga si Lord at siyang Pangulo ng kapayapaan, bakit tila walang kapayapaan pa rin tayong nasisilayan at nasusumpungan? It is not, ito po ang sabi ng kasabihan, it is not that the world has tried the peace of Christ and found it did not work. But the world has never tried the peace of Christ. Hindi dahil wala yung kapayapaan na dala-dala ni Kristo at hindi ito masumpungan, kung hindi pa po sinusubukan ng sanlibutan ang kapayapaan na dala-dala ni Lord. Mas gusto pa ng sanlibutan yung pansamantala kasi it works.
Pag linagyan ko ng fentanyl ang aking katawan, napakasarap ng feeling. Pero pagkadaka, para kang zombie na naglalakad at ikaw ay nakatira na lang sa lansangan at napakalungkot ng buhay ng mga tao na umaasa lang sa panandaliang kapayapaan. Not to say wala, pero pananandalian. Kumpara mo sa pangmatagalan. Ay doon na tayo sa pangmatagalan. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Oh yes, Lord. Christ has become our peace when He lives in us as Lord of all. Pwede naman natin sabihin, di ba pinapakita ko sa Panginoon, Lord of all siya ng aking buhay. Palagi ako umaatid ng church. Ang tunay, mga kapatid, na ebidensya na siya ang Lord natin, ay sumusunod tayo sa Kanya, may nanonood man o wala. Are you hearing me? Nasa trabaho ka, nasa negosyo ka, nasa tricycle ka, nasa paglalaba ka, nasa kung anong ginagawa mo, ang Diyos pa rin ang iyong Panginoon. Tapat ka sa Kanya. Yun ang tunay, mga kapatid, na tapat sa ating Panginoon. When He lives in us as Lord of all, only then will we experience true lasting peace. Kaya minsan na binibisita tayong kabagabagan o nababagabag tayo, minsan nasa Lord ka, minsan wala. Kailangan tuloy-tuloy para ang consistent po ang peace. Ano pong sabi ni Jesus sa John 14:27? Ito pong sabi niya, peace I leave you, with you my peace I give you. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi nyo ba alam? Hindi lang sa Kapaskuhan nagbibigay ang Lord. Ito, bigay ito eh. Tinanggap na ba natin ito? At hindi lang isang beses. Di ba yung ninong natin, hinaharang natin, ano? Ay, ninong nyo pala. Kasi, ano na po over na po ang pastor nyo para, ninong. Yung mga bata, di ba? Asan kayo pupunta, ninong? Tatakas kayo, no? Si Lord binibigay niya, hindi lang Kapaskuhan. Buong taon. At pagdating ng 2025, kasi tapos na yung 2024 next year, bago na naman pagbibigay niya. Ano yung binibigay niya? Kapayapaan, araw-araw. Kapayapaan, araw-araw. Hindi lang po Kapaskuhan. All year round. Kaya nga sinasabi natin, masaya pag Pasko. Ang Kristiyano, masaya siya araw-araw. Kasi he receives the gift every day from the Prince of Peace. Binigay niya yung buhay niya sa atin, yung peace pa. Hindi niya ibibigay. Kasama po yun. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! True peace is available only in knowing Christ intimately. Pastor, pupunta naman ako ng church pero parang bagabag pa rin ako, natatakot pa rin ako. Taimtim dapat. Naintindihan niyo yung taimtim? Seryoso ka. Taos. Kahit ikaw na lang at ang Diyos, niyayakap mo siya. At sinasabi mo, Panginoon, anong man ang mangyari, hindi ako bibitiw sa iyo. Sinasabi ng mga ibang preacher, pagka ikaw naniwala kay Kristo, hindi ka na bibitawan ng Lord. Walang pong problema ron. Hindi talaga tayo bibitawan ni Lord. Doon po nagkakaroon ng problema sa atin. Noong unang panahon, nung bago-bago pa lang, okay pa lang, masipag, maaga umaatin. Pero pag medyo inaantok na, medyo naboboard na maganda pa yung time sa sanlibutan, nakakalimutan na Panginoon.
Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Maguguluhan na naman yung isip mo niyan. Kailangan taimtim, taos, totoo, seryoso. Nagpe-pray ka. Nagbabasa ka ng Biblia. Nakikinig ka, kung hindi ka maka-attend ng church, nakikinig ka nung preaching na mahaba. Sa iba, maikli lang eh. Sa atin mahaba, for the purpose of those who cannot attend the church proper, they can still hear the message of the Lord, even virtually. Kailangan taos para yung peace ng Lord tuloy-tuloy. At huwag tayo mabagabag. Huwag tayo mabagabag. Palakpakan po natin siya. He was born to bring it. Nung siya pinanganak, dala-dala niya ang kapayapaan. Let there be peace on earth, goodwill toward men. Kasama nung siya pinanganak ang kapayapaan. He taught and explained it. Pinaliwanag niya kung ano yung tunay na kapayapaan. His life modeled it. Kanya pong makikita mo sa kanyang buhay ang ehemplo ng kapayapaan. Hindi niya kinukundina ang tao. Binibigyan niya ng pag-asa. At natural kung ang tao magkaroon ng pag-asa, nagkakaroon siya ng kapayapaan. He died on the cross to establish it. Para matatag ang kapayapaan, nagpapako po sa krus ang ating Panginoon. Hindi ako magsasawang ipangaral, ikwento. Ang salita ng Diyos hindi po naluluma. Yung kwento niya over and over again. Totoo lang. Hindi naman nagbabago eh. Pero bakit parang tila araw-araw bago? Araw-araw sariwa. Yung isda, nabibilasa eh. Yung tinapay, binili mo half pandesal, mamaya ang dami ng wiggle it sa loob eh. Bakit ang salita ng Diyos lalong tumatagal, lalong nagiging sariwa, lalong nagiging buhay? Alam niyo ang paliwanag dun? Totoo kasi. Totoo ang salita ng Diyos. Magugunaw lahat. Heaven and earth shall pass away. But the word of the Lord will never, ever pass away. Lumipas na lahat. Ang salita ng Diyos, buhay na buhay, totoong-totoo pa rin. At there was a verse before, this is not in the notes anymore. Meron ako naalalang verse sinabi, the Lord magnified His words above His name. Di ba tayo naligtas sa pangalan ni Jesus? Nabautismohan ka sa pangalan ni Jesus? In the Old Testament, sinabi ng Lord, mas mataas pa ang salita niya kaysa sa kanyang pangalan. Bakit niya sinabi yun? Importante kasi yung salita niya. Kung masira ang Diyos sa kanyang salita, wala nang saysay ang kanyang pangalan. Tama ba? Kaya hindi pwede masira ang Diyos sa kanyang salita. Kasi maapektuhan yung kanyang pangalan. Maapektuhan yung kanyang pangalan, wala tayong kaligtasan. Salamat sa Diyos. Siya linibing, namatay, linibing, nabuhay na namang muli. Hindi patay ang inyong pananalig. Buhay ang Panginoon. Bakit? After 3 days, siya'y bumangon muli mula sa mga patay. Resurrection. Palakpak! Kaya minsan, medyo na ano kayo eh, medyo nakahalo-halo ba parang chapsuy minsan? Kanina sabi nyo, kapanganakan ni Kristo, ngayon yung muli niyang pagkabuhay. Kasi ganun talaga yung kwento sa Biblia eh. Yung importansya ng kapanganakan ni Kristo, importante kasi hindi naman, kundi siya ipinanganak bilang tao, paano niya may handog ang sarili niya bilang handog para sa ating mga kasalanang nagawa? Paano tayo patatawarin? Paano natin makamtan yung kapayapaan? All these things should happen, should transpire. Jesus being born. Jesus
Coming into ministry 30 years later, and in 3 years plus, naglingkod, kumilos para iligtas ang tao sa katauhan. Bilang tao, Jesus Christ. He rose from the dead and defeat the enemies that rob us of peace. Nung siya'y nabuhay na namang muli, binantayan niya yung magnanakaw. Kasi ang magnanakaw, yan ang gagawin eh. Yung wala kang kamuwang-muwang, biglang boom, ninakaw yung cellphone mo, ninakaw yung kung ano-ano mo mga Piruin mo na may tumawag lang na akala mo dun sa tunay na opisina ng bangko nyo. Peke pala, binigay mo lahat yung pangalan, mga information, mga PIN number, etc. Pagdating mo sa church, di ka na pagapang na yung pagpunta mo ng church. O bakit ganyan ka, sis? Nauubos yung pera ko, pastor. Naku. Scammer. Nadali ka ng mga scammer. Wala nang yung mga tao, marami ngayon gusto nila kunin yung mga kita ng mga tunay na nagtatrabaho. Ninanakaw nila. Pero alam nyo, kaya pala si Kristo namatay, inilibing, pero nabuhay na namang muli para pigilan ang mga magnanakaw ng kapayapaan ng kanyang mga nilalang, kanyang mga hinirang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Peace of the soul comes only through accepting His love and forgiveness through Calvary, applying Acts 2:38. Marami po ngayon, mga kapatid, mga churches, hindi lang po nagpapahalata. Unti-unti na po nila linalagay ang Acts 2:38 para sigurado na yung kanilang mga miyembro ligtas. Kasi yung dati, John 3:16, maniwala ka lang, ligtas ka na. Pero ngayon, mga kapatid, purihin ng Diyos. Hindi man sila sumasali sa mga apostolic churches, unti-unti na nilang pinapasok itong doktrina sa kanilang katuruan. Dahil kailangan talaga mangyari sa mananampalataya ito para sabihin tunay siyang mananampalataya. Hindi lang naniwala kay Kristo, Kristiyano not born again na hindi. Kailangan born of water and born of the Spirit. Nagsisi, okay. Naniwala, nagsisi, nabautismuhan sa pangalan ni Jesus at tumanggap ng banal na Espiritu ng Panginoon. Bakit kailangan ng Holy Spirit? Naalala niyo yung tinext ko sa inyo sa GC? Pagka ang Holy Spirit ang pumuspos sa atin, hindi po sa mga kalalakihan, mga kapatid, hindi po tayo tinuli ng kamay ng tao. Ang tumuli sa puso natin, banal na Espiritu. You are not circumcised by men, by hands of men, but by the Holy Spirit. Walang pumapalakpak. Pastor, kasi babae po kami. Hindi, ang ibig sabihin lang ng aking sinabi, yung nagpabago ng puso ng tao, hindi tao. Banal na Espiritu. Kaya minsan, yung taong nagsisi sa kasalanan, nabautismuhan na, hindi makausad-usad dun sa kabanalan, kasi pinipilit niya siya lang eh. Siya lang yung maging banal sa harap ng Lord. Kailangan po niya ang banal na Espiritu para siya mapabanal. Hindi yung tao magpapabanal sa kanya sarili. Ang Holy Spirit na mag-circumcise sa atin, circumcising the heart of every human being. Kaya ang sabi ng Biblia, that is the true Jew. Ano yung true Jew? One who is circumcised not by hands, but by the Holy Spirit of God. Isang oras na lang po, matatapos na ako. Hindi po. Palakpakan natin ating Panginoon. His presence is our source of true peace. Isa po sa
panahon na atin pong nagkakaroon tayo ng kapayapaan is pag tayo napuspos ng kanyang presensya. Sa church, napaka-importante po yan. That's why we have singers here who we want, before they sing to the Lord, already baptized by the Holy Spirit. Because we want the singers first to experience the presence of the Lord. Therefore, as they sing, will usher that congregation to feel also the sweet presence of the Lord in church. Hallelujah. When we are lonely, frightened, and insecure, pagka wala kang kasiguraduhan, insecure ka, hindi ka payapa, takot ka, ikaw ay malungkot, He comes as He came to the disciples. Kung paano siya pumunta at inaliw ang kanyang mga alagad, ganun din ang kanyang pagpunta sa atin, kalagitnaan ngayong araw na ito. When they were gripped with fear in a raging storm in the Sea of Galilee, what did Jesus say? Jesus said, and hallelujah, and He offers to us now as a special holiday for all the year's gift. Narinig niyo yun? Yung gift niya, hindi lang pang Pasko, Brad. Yung mayor, nagbibigay sa nakita ko yung binigay ng mayor natin sa mga senior citizens. Sabi ko, ang dami, ang galing Ang dami magbigay ito. Ang tanong, araw-araw ba siya nagbibigay nun? Yes or no? Hindi. Eto, ano sabi? All year round holiday gift. Araw-araw, regalo, regalo, regalo. Ano yung regalo na yun? Pagka may regalo, gusto natin i-unwrap, unbox the gift. Oh, wow. Gift of peace. Lasting peace. Ano sabi niya? He calms the tumultuous sea of life and say, it is I. Do not be afraid. Siyempre natatakot na yung mga alagad Babaliktad na yung kanila sinasakyang bangka Tataob na. Mapapahamak sila. Ang sabi ni Lord, huwag kayo matakot. Narito ko. It is I. Peace. Be still. Then we can all be agents of peace. Importante po na marinig nyo yung benepisyo ng kapayapaan. Ang tanong, para lang ba ito sa atin? Para sa lahat. Lalo na yung nangangailangan. Yung mga nangangailangan, tawag doon lahat Yung iba hindi lang nagpapahalata. But they need the peace of the Lord. Amen? Sino ang makakapagpahayag at makapag-share at makapagbigay nung naranasan niyang kapayapaan? Ikaw na nakakaalam na ng kapayapaan ni Lord. Ikaw na nakaupo, nakikinig ng buhay na salita ng Diyos, at yung salita ng Diyos hindi raw kumukupas, araw-araw bago, sariwa. Hindi lang para sa atin, para sa lahat. Para sa lahat. Oh, hallelujah! Praise the name of the Lord. Huwag raw tayo matakot. At dapat, kung hindi na tayo takot at tayo payapa na, maging instrumento tayo at ahente ng kapayapaan. Hindi ikaw ang pagmumulan ng negativismo. Yung bibig mo ay hindi manggagaling dyan ng kritisismo. Yung buhay mo, walang chismis, walang sit-sit, walang sat-sat. Pastor, hindi ako nagsisit-sit. O nagsasat-sat ka naman, di chismis pa rin yun.
O yung patutsada o pasaring. Tagal-tagal ko na dyan, wala naman nangyayari. Huwag mong sasabihin yung wala nangyayari. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, ang church natin lumalago pa rin. Dati, puro charge to experience, mga kapatid. Wala tayong kapera-pera. Ngayon, mga kapatid, yung ating pong mga volunteers, tumatanggap sila kahit papaano ng blessing galing sa kaban ng Panginoon. Dahil unti-unting binibless ng Diyos ang church. Yung mga utang natin, nababayaran natin dahil may pondo na po tayo. Hindi katulad dati. Basta may pang-abono ang pastor ninyo, payapa. Kasi naaabonohan eh. Ang pastor nyo hindi na po nag-aabono ngayon. Hindi na po kami nag-aabono ngayon. May pera na po ang church natin. Kaya, kung sasabihin mo, hindi, sa aming church, namumutakti namumutakti yung mga kaluluwa ron. Hindi magkasya sa church. Tingnan naman ninyo, mga kapatid, yung kanilang pocketbook. Negative. Kailangan balanse po yun. Pwede po gamitin ng Diyos yung ating blessing. Gugulin natin para makapagdala ng kaluluwa. Kasi mga kapatid, sa kabaligtaran, yung church na wala naman pong financial, may kulang pa rin. Dapat talaga balanse. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pagka may negativismo, may kritisismo, merong sat chismis, merong pasaring, may patutsada, it destroys relationship. There will not be peace. Kaya mga kapatid, we will become active in working for peace between us and others. Between people who need to understand, to accept one another, and forgive others, and also in our society. Kailangan makita po sa atin yung kapayapaan. Hindi ka pa nagsasalita, maramdaman ng tao, payapa tayo. Kasi ang Pangulo ng kapayapaan, sumasa atin, naghahari sa atin, at ang church natin, inuuna natin siya sa ating buhay. Mga kapatid, mga kaibigan, not just knowing the source of peace, but experiencing the peace, the Prince of Peace. Yan ang kailangan. Hindi lang yung, alam ko na kung saan ang galing kapayapaan. Marami na pong tao nakakaalam niyan. Kahit yung AI, alam po yan. Ang kailangan, nararanasan mo. Hindi lang pansamantala, kundi pang matagalan, panghabang buhay na kapayapaan na galing sa Pangulo ng kapayapaan. The Prince of Peace. Na tayo po ang maging agents of peace among our families, among our friends, among our community. Communicating Christ's peace. Pagpapahayag ng kapayapaan ni Kristo sa lahat. Makita nawa si Kristo na Diyos ng kapayapaan sa ating buhay as we live on, living, enjoying life for the Lord through active peace making. Blessed are the peacemakers. Blessed are the peacemakers. Blessed are the peacemakers. Peace is ours only if we give it away. Do you agree with that last statement that I gave you? Ang tunay na kapayapaan, magiging lubos sa ating buhay kung atin po itong ipinapamahagi.